Instead na paglalaruan ka ng partner mo, ito ang gawin mo. Yon. Well, ito mga utol, lalong-lalo na sa mga pinaglalaruan talaga dyan. Kasi syempre, kapag pinaglaruan ka is talagang napaka masakit. Yung tipong ikaw yung isang nagsiseryoso, and then yung partner mo is parang binabaliwala ka lang. Naglalaruan ka lang, ginagamit ka lang, pinapakinabangan ka lang. Pero hindi niya sinusuklian yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi niya binabalik. Yes, lalong-lalo na kapag ito rin yung hinahangad mo. Na kaya ko to ginagawa, Kuya Kiko, kasi gusto ko talagang ibalik niya rin sa akin. So hindi niya po kaya. So ngayon, ano ba yung dapat nating gagawin? Well, ito, isa rin talaga sa pinaka main problem sa relationship na kapag pinaglalaruan ka. Na isa rin talaga ito na palagi kong naririnig or palaging nakikita sa comment section na, Kuya Kiko, paano to? Niloloko ako ng partner ko, pinaglalaruan lang ako. So ito yung ngayon ang gagawin natin. Kung tatanungin muna kita, kapag pinaglalaruan ka ng partner mo, ibig sabihin is walang pagmamahal. Ibig sabihin, utol, ay puro utak ang ginagamit niya. Kasi pag binanggit or sinabi natin yung salitang laro, is pautakan yan eh. Ibig sabihin, puro utak. So ngayon, kaya ka dito nauutakan ng partner mo kasi ikaw is alam niya na napaka-emotional, na alam niya is may pagmamahal ka sa kanya, na may dinadamdam ka sa kanya. So ngayon, kung gagamitan niya ito ng utak, is talagang malilinlang ka. Na for sure, alam niya na bulag ka sa kanya. Kaya nga niya nakukuha or nagagawa yung lahat-lahat sa'yo eh. Na kahit siya na nga itong may pagkakamali is, ikaw pa itong humihingi ng sorry. My God. And then, kaya ka nga rin niloloko kasi alam niya. Na wala kang magagawa kung gagawin niya man yun. Ibig sabihin, magagawa niya talaga lahat-lahat. Kasi wala kang magagawa eh. So pero ito ngayon, ano ang kailangan nating gagawin? That's why, palagi ko pong ina-advise utol na kapag pumasok kayo sa relationship, lalong-lalo na kayong mga kababaihan, is huwag magpadalos-dalos. Huwag pangunahan ng emosyon na hindi mo pa gaano kilala yung isang tao is nahuhulog na yung loob mo. 'Di ba? So, diyan po natin masasabi na weak ka ng klaseng babae. Kasi yung mga matitibay or mga strong woman ay hindi po yan basta-basta na madadali ng isang lalaki. Pero kung mahina ka talaga, ay madali ka lang kunin ng isang lalaki. And ito pa yung nakakatakot, no? Kahit ako din naman. Kapag may jowa akong mahina, for sure, katakot-takot din ito kasi pwede siyang madali ng ibang lalaki. Oh. Mahina eh. Di ba? So, that's why kapag pumasok po kayo sa isang relasyon, utak muna yung gamitin. Kilalanin muna ng husto yung isang lalaki. Kumbaga paglaruan mo din muna siya. Ito na ngayon, mirroring method. Hana kung ano yung ginagawa ng lalaki dahil hindi mo pa lubos kilala na ganito nga hindi mo ramdam na minamahal ka is ganun din dapat yung gagawin mo. Diba? Kung pinaglalaruan ka like I said kanina is nasasaktan ka. So ngayon, para masaktan din siya is ganun din ang gagawin mo. Kapag lalaruan mo lang muna siya, go with the flow. Sakyan mo lang muna siya. Sunod-sunuran ka lang kunwari. Pero gano'n na nga, pag may request siya sa'yo na kailangan mo magpalabas ng pera, na kailangan niyang ipagawa sa ito sa'yo, na kahit mahihirap, is syempre kailangan mo ring tanggihan. Kasi nilalaruan mo nga lang siya, di ba? Ginagamit mo lang muna siya. So same thing din yan sa lalaki na manggagamit. Di ba kapag mag-request ka sa kanya is hindi niya binibigay. So kaya diyan ka magtataka or dito ka na mapapaisip na teka lang. Seryoso ba yung lalaking ito sa akin? Baka ginagamit lang ako nito. Yes. So kung paglalaruan mo siya is ganun din yung maiisip nun. Uy teka lang. Parang pinaglalaruan lang ako nito ah. Yes of course. Kasi pinaglalaruan ka rin niya eh. Di ba? So that's why utak muna ang pagganahin. Di ba?
sa salitang laro is utak ang pinapagana. So until na makilala at makilala mo, na dito mo malalaman na wala talaga siyang pagmamahal sa'yo. So mas mainam na po ito, utol. Kasi inunahan mo ng iyong emosyon na hindi mo pa nga gaano kilala yung isang tao, nag-e-invest ka na, nagpapalabas ka na ng pera, sinagot mo na yung tao na hindi mo pa na-met, maraming ganito. May nakausap nga ako na, yun na nga, I don't know kung narinig nyo na rin ito, binanggit ko na rin ito sa isang video ko, na nagpalabas siya ng halos magto 2 million na yung binibigay niya sa lalaki na hindi niya pa na-met. Oh no! Biruin niyo, utol yung lalaki na ito is isa pong otoridad. Yes, sa gobyerno, public servant. So ganun pa man, biruin niyo, manggagamit, nanloloko. So padala yung babae ng pera until na yun, natanga yung pera. Pagdating ng araw is hindi na nagparamdam yung lalaki. See? So I don't know kung ano yung ginawa ng babae. Parang nagpatulfo pa yata. And hindi ko rin alam kung natuloy talaga. So ganun na nga. Dahil kung minsan may mga tao na mapagkunwari, ginagamit yung love para makuha niya yung lahat-lahat. Kasi yung love kasi, utol, is pwede kang mailin lang neto. Kasi once na mapaibig ka na, nakala mo minamahal ka rin niya, so syempre, ibibigay mo na yung lahat-lahat. Kasi buong akala mo may pagmamahalan Kumbaga pa, kinakabig mo na siyang kabiyak mo. Kabiyak ng iyong puso. So ito ngayon, magbibigay ka na ng pera, na which is, ito talaga yung plano ng isang taong maluloko. Na pahuhulugin mo na yung loob mo. Yun na nga, pa-inlovin ka muna. And then, once na ma-inlove ka na, kapag nakita niya na nahulog ka na sa kanya, ito na. Dito niya na masasabi, uy, napakaswerte ko. Ito na ngayon, pwede ko na siyang mahututan, pwede ko na siyang mahingan, pwede ko na siyang mautangan. See? So, ibig sabihin, utak ang ginagamit ng tao. Kaya ka nauutakan kasi emosyon ka kaagad Napaibig ka kaagad Kahit ako, utol yes, may mga babae talagang ganito na naranasan ko rin. Na kahit kinakausap mo pa lang is andyan na. Napapaibig na, nagpaparamdam na, Kuya Kiko. Parang ang gwapo mo. Parang gusto kitang makita, gusto kitang ma-met. Pwede ba tayong lumabas? Yes, may mga ganun. Susi, kung isa lang akong manloloko, yes, pwede ka talagang maloko ng isang lalaki. Kung i-grab ng isang lalaki yung oportunidad na yon, isigurado kawawa kang bata ka. Iti-take advantage ka lang talaga ng lalaki. That's why, utol, hanggat maaari, kahit naliligaw na nga yung isang lalaki, huwag muna kayong magpakita ng motibo. Kasi kung pinapangunahan mo na, hindi mo ba alam na habang nanliligaw pa lang yung isang lalaki is pinagmamasdan mo na lahat ng kilos mo. That's why dito niya na masasabi na, Kuya Kiko, sa umpisa lang talaga masaya, sa umpisa lang siya magaling. Kasi kinikilala ka niya Hanggang makuha yung loob mo, di ba? Once na makuha na yung loob mo, wala na, patay na. Lagot ka na. So dito ka na niya mabobola. So that's why yun po ang tanging paraan na dapat ninyong gawin kapag ramdam nyo na pinaglalaroan lang kayo. Tanggalin mo muna yung emosyon. Paglalaroan mo lang din muna siya until na makayanan mo, utol, and then pull away ka na. Mirroring method tayo dito. Yung methodology natin. Nagayahin natin kung ano yung pinapakita niya. Kasi kung ano yung nararamdaman mo sa pinapakita niya is ganun din yung mararamdaman niya kapag yun din ang pinapakita mo. Okay? Kung gusto mo siyang masaktan, kung gusto mo siyang mapaisip na, uy, teka lang, parang hindi na to seryoso sa akin Yes. So ganun naman talaga kasi hindi nga siya seryoso din sa iyo Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto ko makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is Taki, usap-usap tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala